Hello guys, hello everyone, hello Philippines, hello world, hello universe, hello world. Charot. Good morning sa inyo lahat. So today is April 1 and it's Wednesday. So ang ganda sa aming house ngayon is every year kasi nagkakaroon kami na papasyon din sa aming bahay. So every Holy Week and every Wednesday ginaganap ang papasyon sa aming house. So sa ngayon nag-start siya kanina siguro mga before 6 and then marami ng mga tao nagpapasyon. So guys, kung tatanungin nyo kung nagpapasyon ako at kung marunong ako magpasyon, well yes, nagpapasyon ako at marunong ako magpasyon, pero hindi katulad ng yung mga talagang veterans sa mga nagpapasyon na parang singers sila kasi may mga second voice, as in para silang bumibilig guys. So mamaya kita ko kayo, share ko sa inyo yung mga videos kung ano yung ginagawa sa pasyon. Actually guys, yung pasyon is kailangan tapusin yung nasa libro nakasulat, kinakanta yan. Usually, natatapos siya kung pag sinimula siya ng umaga, usually up until midnight, gabi, depende kung gaano nyo kabilis or katagal tapusin or katahin yung storyline nung libro. So sa mga hindi nakakalam kung ano yung pasyon, bibigyan ko na lang kayo ng idea or trivia about that. Maybe ibang video na lang, i-ano ko na lang, isa-search ko ulit para sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng pasyon. And then, kanina, may nag-parade na, so hindi ko lang siya nakuha na ng video, pero ano siya, about siya sa mga, siguro magpuplay ulit yung mga empleyado ng munisipyo, magpuplay ulit sila about sa kay Jesus Christ, yung sa pagpapako sa krus, ganyan. May nakita ko doon, may naka-Cleopatra kasi ganun din siya eh. Di ba na-share ko naman na sa inyo kung ano yung video yun eh. So, later, ibang video, share ko sa inyo kung ano yung sabihin na yung kung ano yung play nila. Tapos mamaya kapag meron ulit mga parade or may mga moryon, share ko na ulit sa inyo yung video. So, stay tuned guys. Marami pa kayong papanood yung video. Hi guys, I'm back. So ngayon naman na-explain ko sa iyo or share ko sa inyo kung yung meaning ng passion or passion in Holy Week. So it commemorates the final days, suffering, and death of Jesus Christ spanning from Palm Sunday to Holy Saturday. So ito, parang commemoration ng mga final days na suffering and death of Jesus Christ. So doon sa passion na yun, nakapaloob lahat ng mga sakripisyo, yung mga paghihirap na hinanap or na-experience ni Jesus at ang kanyang pagkamatay. Simula nung Palm Sunday hanggang Holy Saturday. So, ito daw ay a solemn, sacred time for reflection, penance, and spiritual renewal, focusing on Jesus' journey to Calvary and His sacrifice for humanity. So, yun, Jesus. Alam naman natin na talagang si Jesus ang nag-sacrifice and talagang nagbigay ng buhay para lang sa lahat ng mga tao sa mundo. So, meron pa nakalagay dito. Para sa mga hindi nakakaalam, na ang passion talaga is one of the tradition and devotion. Yan, ipabasa ng passion. Isa siyang tradition at devotion involving the rhythmic chanting of the passion, death, and resurrection of Jesus. So, sa mga Holy Week, meron din palang mga dito. Bukod sa pabasa sa passion, meron din dyan yung mga visit sa iglesia. Which is pinupuntahan yung binivisit yung mga iba-ibang churches. Simula Monday, Thursday, or Good Friday to pray and reflect on the stations of the cross. So, meron pa rin ng mga tao na nag-visit sa iglesia dito. And, sila, grupo-grupo. Usually, grupo-grupo sila na nagpupunta sa iba-ibang simbahan para magdasal. Ayan, so, yan din isa sa mga ginagawa dito sa amin. And then, last naman is yung sinakulo. Ito sikat na sikat dito sa amin. So, yung mga kadalasan yung mga employee, mga students din yung isa sa mga nag-play niya. Yung sinasabi ko last time sa video ko. So, sinakulo, yun yung tawag doon. Yan naman yung dramatic enactment of the passion and death of Christ. Yan, isa din yan sa mga piniplay or yung really enact ng mga tao dito. Para lang siguro, diba, din siya, para hindi makalimutan ng mga tao yung mga in the past na nangyari. Kasi tradition na rin siya, tsaka devotion. So, kasi simula pa lang dati hanggang pagkabata kami, bago kami panganak. Siguro nag-re-enact na rin sila. So, hanggang ngayon, up until now, ginagawa pa rin yan. Para nga to commemorates the final days and suffering and death of Jesus Christ, spanning from Palm Sunday to Holy Saturday. So tradition. Ito naman may liturgical significance. The Passion is central to the Triduum, Holy Thursday to Easter Sunday, leading to the celebration of the resurrection. Ito trivia. The word passion or passion comes from the Latin passio, meaning to suffer, reflecting the intense sacrifice Jesus made. So ito na naman, nahiya na naman ako. Kasi guys, alam nyo, di ba nag-aaral ako sa PCU, which is Philippine Christian University. So, it is an institution na, is a religious institution. So, during our
studies. Hindi siya masyadong more on Bible, Meron kaming subject na philosophy, pero iba pa rin syempre yung tinatahan nung study namin. At hindi siya masyadong, alam mo yun, yung nakapalaw sa Bible. Nung graduate kasi kami, binigyan kami ng Bible, pero siya, youth Bible, hindi siya yung pang adult na adult. Siya, youth. Kasi medyo literal pa yung mga word doon. Medyo, siguro yung, para sa mga, nagsisimulang magbasa ng Bible, ganun. Mga starting na nagbabasa ng Bible, yun yung explanation niya. Medyo literal pa siya. Kasi syempre, bago ka magbasa, syempre, iba ko rin. Umpisa ka pa lang magbabasa. Syempre, kailangan at as much as possible, yung madaling maintindihan ng mga bata, ng mga youth. Kumbaga yan. So, ngayon ko lang siya nabasa. Kasi guys, sa totoo lang, hindi ko yan, kasi siguro sobrang, nung simula bata, syempre, medyo hindi mo ang tawag dito, nabibigyan ng panahon yung mga ibang bagay na nandyan lang. Masyado nagiging busy sa mga ibang bagay, sa mga outside world, ganyan. So ngayon medyo maluwag-luwag yung mga, ko ngayon, schedule time, ganyan. Medyo nabigyan ko na ng halaga or nabigyan ko na ng time yung mga nandyan na sa akin tabi-tabi. Charot. Na rin yun. So kasama rin dun yung binigay sa amin ng school na, yung Bible nga. So, tinry kong basahin. And naman, luckily naman, naiintindihan ko siya talaga kasi siguro nga, binigyan na rin namin chance ng school na maintindihan ng mga bawat estudyante yung mga word na nakalagay doon. Kasi nagtatry ako magbasa ng Bible namin dito. Hindi ko talaga siya maintindihan. Bukod sa parang malalim na word, parang may halos siya na, ewan ko, hindi ko maintindihan eh. So, yun pala talaga. Kasi siguro pang adult na yung Bible na yun. Eh, binigay sa amin pang youth pa lang. So, parang starting point na yung pagbabasa nga ng Bible. Pero yung mga pagbabasa ko na yun is, which is, hindi ko pa siya masabi na talagang yun na kasi, siya yung self-explanation ko pa lang yun siya. Hindi ko alam kung tama ba yun sa pagkakaintindi ng iba or yun sa akin. So, something like that. And siguro okay lang yun kasi, siguro yun ang institution ng school na ganun na kasi pang youth pa lang. So, kumbaga, hindi naman din siya yung parang maliligawan ng understanding, di ba? Something like that. So, nataon na lang din na habang nagbabasa ako is, yun nga, sa Holy Week. Hindi naman din siya ganun ka, masasabi na kahit na kasi yung school namin is, hindi siya Catholic school, pero Christian siya. Siguro wala lang, kasi di ba Catholic ako, yung mga sa relihiyon namin is yung madaming may sa church, yung may mga sacraments, ganyan, may mga saints, sila kasi wala. So, yun na lang muna yung inaano ko, yung pagbabasa ng Bible, which is hindi ko naman siya masyadong tinataliwas. Kumbaga, binibigyan ko lang din muna siya ng panahon para maintindihan yung mga bagay-bagay. Kasi, nung bata pa ako, hindi ko siya masyadong, mabigyan ng panahon. Kasi medyo, siyempre, pag bata ka, wala ka naman masyado pang understanding. So, nataon lang din na medyo mature na, medyo may edad na, matanda na ng konti. So, yun, medyo nagkakaroon na ng understanding. Siguro kasi, when it comes to maturity, mahalaga din siya. So, yeah, yun din yung masashare ko na meaning and, explanation dito sa passion. Sa mga hindi nakakaalam, so, yeah. Ngayon, kung talagang hindi nyo pa rin gets, pwede nyo naman siyang, i-self-search nyo lang or ang tawag dito. Kayo na lang din yung bahalang manood ng ibang mga videos. Kasi, para mas maintindihan nyo ng maayos at ng mas thoroughly yung meaning yan. Kasi yung iba usually kapag audio visit, bakasyon, ginagrab nila yung opportunity para mamasyal na kung saan hindi nila minsan na nabibigyang halaga yung kung ano talaga yung meaning ng Holy Week. So, yun pala. So, yeah. So, sana may mga naitulong na intindihan kayo sa mga pinagsasabi ko. Kasi medyo madami yun. So, starting pa lang naman, maga pa lang naman. Baka mamaya meron pa rin ako na i-share ng mga video sa inyo. Okay!